Maharlika Investment Fund, Oho. di ba? Kung nasaan na ito. Saan ito ininegosyo. Baka may idea si Santol. Nasa linya pa rin si Santol eh. Hindi, ito, may pinakita ng picture. Gano'n, no? Oo. Ang isang investment pala na pinaglaanan niyan, ngayon lang ito, bago lang ito, kalalabas lang, ng Malacanang, ngayong hapon. Okay. Ang sabi ho ni... sino bang nagsasalita Secretary rito? Cesar Chavez. Hindi. Ay, di ba? Hindi. Pangulong Bongbong Marcos mismo. Si Pangulong Bongbong mismo? Okay. Ayan, nagpa-picture pa sila dyan eh. Ayan, may picture ako eh. Ayun. Ayan. Ang nasa picture, ha? Sino yung naka-Amerikana? Ang naka-Amerikana ay si Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. Ayun, si Ginoong Consing. Nasa kabila naman ay si Synergy Grid and Development Philippines Incorporated Chairman Henry C. Jr. Anak ni ano? Alam mo ba kung anong pinirmahan nila? Okay. Ito po ay isang binding term sheet sa pagitan ng SGP at ng MIC. Okay. Pinirmahan ho yan, hindi pa nga natutuyo yung tinta eh. Ngayong hapon sa Malacanang. Aba. Alam mo kung ano ito? Green energy ang pinasok ng investment. Hindi. Ano? National Grid Corporation of the Philippines. Kasi ngayon, under na nga ng pamilya siyang NGCP. Oo, meron kasi ang SGP, yung binanggit nating kumpanya, yung Synergy, ay merong 40.2% na ownership interest sa NGCP. Tama, oo. At yung bahagi nun ay binili, sumososyo itong Maharlika Investment Corporation. Ayun. Oo. At sabi dito, once the acquisition is completed, we shall be entitled to 2 out of 9 seats in the SGP board. So meron 2 upuan na makupunta sa Maharlika. Okay. After the total seats are increased from 7 to 9, at NGCP, the government gains representation through 2 out of 15 board seats. So, 2 upuan sa board ng NGCP. Nag-invest na ang MIC sa NGCP. Kaya meron na tayong negosyo, Maharlika Investment Fund, 2 upuan sa National Grid Corporation. Aba. Sen, andiyan po ba kayo? Wala na, naputol na ba? So, kasi diba, hinahanap, asan ba yung negosyo? Pwede naman palang hindi na awayin ng NGCP. Yun lang naman pala ang gusto eh. Kasosyo na yung gobyerno. Yun na nga, yung Maharlika Investment Fund. Meron na. Kasi dati, yun pala, sinasabi ko sa iyo. Sige, noong Consing yung naka-Amerikana. At itong si Kuya. Yung medyo bata-bata yung isa. Ito yung anak ni Henry C. Yes. Ayun. Nasa gitna si Pangulong Bongbong. Ayun. Meron. Pwede naman pala hindi na kayo mag-aaway. Ang gusto lang pala ng MIC. Kasi dati ang usapan dyan, interesadong Maharlika. Ayaw bang bentahan? Ngayon, nagbenta na. Ang gusto ata talaga kasi nila parang simula buyout eh. Lahat buo. Mas maganda nga yung paunti-unti. Aralin nyo muna, di ba? Yan, Aralin nyo muna yung negosyo. Ay ngayon, at least may sa buong board, meron ng 2 seat ang may upuan na. Out of 15. Kasi nga naman, ayaw din naman bitawan ng mga siyan eh. Diba? Kasi, sige noong Almeda, dating DOA Secretary, ngayon siya ang presidente ng ang NGCP. Sabi nila, noong yan bumabagsak, walang nagkakalakas ng loob eh. Diba? Yun ay talaga namang papalubog na yung kumpanya nung kami naglakas ng loob. At ngayon ay naibabango namin, kumikita ng malaki, at nakita nyo yung malaki na kinikita, bigla kayo nagka-interest. Diba? Gusto nyo na naman kunin sa amin. Hindi mo rin naman masisisi, di ba? At tayo naman, kapag ang negosyo nag-aabuso, galit tayo doon. Pero kapag ang negosyo naman, Nelson, tumatakbo na maayos. Huwag nyo nang guluhin. Di ba? Sabi naman dyan ng Presidential Communications Office. Yan. Secretary Cesar. Bumanat. Ito daw maiden investment ay oportunidad para ang gobyerno ay magkaroon din ng impluensya dyan sa national power infrastructure. Ganon. Siyempre, at least merong may control kahit papano. Tama kasi naman. Kasi nandun sila sa board. Nakaupo sila 2. Kasi sa pagdinig noong nakaraang Martes ba, Miyerkules, dyan sa talagang ginisa ng husto itong NGCP, Nelson. Mabuti na lamang sa panig ng NGCP,
si Congressman Rufus Rodriguez at si Kong Dante. Bakit niliwanag naman ni Kong Dante, hindi natin ipinagtatanggol ang NGCP. No, ha? Kundi, tignan lang natin ang ilang mga regulasyon. Nag-abuso ba? Nalabag ba? Ano dapat na gawin? Samantalang yung kongresista ng Santa Rosa City, Laguna, talagang nanggagalaiti na, son. Ganun ba? Nanggagalaiti na husto sa NGCP. Mukhang lalamig na sila dito. ito, Kasi, nakita na natin. andun na rin ang magiging part na ng NGCP ang government. Kasi marami siyang pinapasabi ng mga dokumento. Kasi simple lang naman ang share sa mga bill natin, 3%, yung pinapaliwanag ni Kong Dante, di ba? Oo. Ang share sa transmission. Kasi kung target mo na pababayan ng kuryente, bakit yung 3% ang nakikita mo samantalang apakalaki yung 52%? Generation. Hindi yun ang una mong... Doon sa total costing, sa kabuuan, yung kabuuan na binabayaran natin sa kuryente. Para maintindihan ng mga karaniwang tao. Halimbawa, gumawa ka ng pandesal. Diba? Yan. Ang pandesal ay yung cost mo, 5 piso na. Yan. Tapos, ang nakita mong, bakit yung asin dyan mahal? Magkano yung ba asin? Ganito, 20... Naglagay ako ng isang pusik na yun Pero bawasan mo yan para bumaba ang presyo. Ganun ang ginawa nila, di ba? Totoo. Pinupuntahan nila yung maliit na costing. Isang kusing, yes. Doon, para bawasan, para daw bumaba yung presyo ng kuryente. Samantalang sa harina, pinakamalaki mahal dyan, yung harina at itlog. Yun ang dapat na tingnan. Kung mag-source ka ng murang itlog, mag-source ka ng murang harina. Yung asin, makasource ka kahit libre, hindi pa rin bababa. Yun ang gustong sabihin ni Kong Dante. Doon sa parte na yon. Inggit, ayaw ko tama yung termino. Marami kasing nainggit, Nelson. Sapagkat ang mga investor ng NGCP, bakit daw kumikita ng bilyon piso na dividendo? Magaling nga. Sabihin kapag ang isang kumpanya ba? Di ba? Gumanda ang kita at maganda ang management, babatuhin na ba natin? Ba't kayo kumikita ng malaki? Dapat kami yan. Ayun ang mali. Di ba? Tsaka, syempre, napag-usapan din naman na meron ding mga nalugi, no? Totoo. Hindi lang naman yung kita ang titingnan mo, yung gastos din. At saka yung investment nila kasi para doon sa transmission. Para mabawi, tagal pa, di ba? At saka yung pakikipag-usap niyan sa mga LGU, Nason. Meron akong ilam dyan, parang gawin ng Bulacan. Alam mo ba, dadaan lang yung post nila high tension wire. Ayaw bigyan ng permit ng LGU. Baka dinaanan niya yung bukid ko dyan, ha? Kasi dun sa bukid ko, may isang malaking poste dun eh. Yun na nga, yung malamang. Hindi pa yata, pwede mo bang singilin dyan? Hindi ko alam paano nila gagawin yung bagay na yun. Iba, yun ang problema. At saka hindi lamang po dito sa atin, maging sa ibang, sa probinsya, yan din po ang problema ang kinakaharap ngayon. Kung kumita ka ng bilyon, plus gumastos ka na din po ng bilyon, aywan mo lamang po. Kasi nga, mayroon daw, ito naman, nabanggit din naman kung dati nung nakaraan, meron kasi talaga silang inferior motive ba doon na talagang gusto nilang i-buy out at sila na mag-operate sapagkat kumikita na itong NGCP. At napupuntahan nga nila yung hindi, kayo may banta kayo sa seguridad sapagkat ang mga boss ninyo dyan ay mga Chinese national. Yun ang nakita nila na magkakaroon daw ng banta sa seguridad sapagkat na nagpapatakbo ng transmission sa Pilipinas ay mga kumpanyang pag-aari daw po ng China. Aywan ko lang, tanungin nila si Ginoong C. Baka maayos na yan. Ganon. Kasi pumasok na nga yung gobyerno nakisosyo na doon Kasi kung yun ang magiging batayan nila, di lahat ng supermarket sa buong Pilipinas may bantalan sa seguridad nyo kasi pag-aari din ang pamilya si. Eto lang dyan ang ito bibigyan ko kayo ng mas magandang investigahan dyan sa Kongreso. Kung gusto nyo seguridad, investigahan nyo yung mga binebenta sa atin ng mga ilaw na galing China. Tsaka yung mga ilaw na may ventilador dyan. Meron ako yan. May nabili ako yan. Hindi nyo ba patinignan kung mayroon yan? May camera yan o wala? Di ba? Ganon. Kasi di ba, may internet ka sa bahay. Tapos may kinabit kang ilaw doon. Nadidetect niya. Meron siyang meron siyang tawag yun? Remote control. May remote control. Tsaka meron tawag doon. Pati nga yung air cleaner. Kapag meron ka nagbukas ng wifi. May i-connect sa wifi, di ba? Nakukonect sa wifi yan ang tingnan nyo. Galing lahat yan China yan. May yan na mas malapit sa security risk dyan. Kasi galing sa kanila yan. Kung mapasok sa mga bahay-bahay yan kung anong nilagay nila dyan, di ba?
Yan ang problema ko nga doon, yung nabilang ko kasi 2 years ago, nasira yung puti. Kasi meron pala, di ba, pag yung ilaw, may puti, may dilaw, iba-iba. Ayaw nang pumuti ngayon. Hindi ko naman, tinatawagan ko yung supplier, paano ba pinapalitan ng ilaw nito? Binababa yung telepono yung sumagot. Ang bili nun ay parang 2,500 pesos eh. Pero hindi mo alam kung paano papalitan eh. Naikumpara ko lang kasi dyan sa mga mga negosyante dyan. Na kuryente ang negosyo. Parang ako, nalalayuan ako kasi dun sa... Kasi magiging bad, precedent, no? Kapag ayun mga negosyante. Kinulayan mo ng ganyan, wala nang papasok. Matatakot eh. Sabihin siya, lalo ito, ang laki ng impluwensya sa negosyo sa buong mundo. Ay, huwag na kayo pumasok ito. Kita nyo, ang ganda ng negosyo namin sinisira na ngayon ng mga taong ito. Diba? Palagay ko matitigil na ngayon yung mga alingas-ngas. Dahil sumosyo na nga ang gobyerno. Kung meron mo silang kikita, di malamig sabihin, may dividendo na rin ang Maharlika Investment Fund dyan. At saka mas, kung gusto nilang tingnan yung mga libro, accounts at kung ano pa, may karapatan na. Nandun may upuan na sa board. Diba? Ayan. Salamat po ng marami.